Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin sa mga OFW nating kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo. So, welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, ito, pag-usapan na po natin itong draft ng senatorial slot po ng Administrasyong Marcos. So, hindi pa to official kasi wala pa naman nilalabas o wala pa nilalabas na statement si Bongbong Marcos kung ito ba yung magiging official roster nila para sa 2025 senatorial election. So, pero most likely malamang ito na yung magiging pattern ng mga senatorial candidates po ng administrasyon. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to para makapagbigay tayo ng mga opinion natin patungkol dito sa senatorial slot po ng Administrasyong Marcos. Kung si VP Sara iniisip ang iluluto raw sa kanyang impeachment, ang partido naman ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kaalyado nito may mga nilulutong ng pangalan na panlaban sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Nagmeeting kagabi ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Binubuo ito ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez, National People's Coalition, Nationalista at National Unity Party. Naging sentro raw sa pulong ang mga posibleng pangalang kasama sa senatorial lineup sa 2025 midterm elections. Kabilang daw dyan si dating Senate President Tito Soto, Las Piñas Representative Camille Villar, re-electionists na sina Senador Pia Cayetano, Amy Marcos at Bong Revilla at si DILG Secretary Benher Abalos. Oh, di ba? Kaya maingay itong si Abalos na mayat maya lagi na sa media, mayat maya ay nagpapa-press con, mayat maya ay sumasagot sa mga interview dahil nagpaparamdam na talagang gusto nitong maging senador. So, pagkakaintindi ko niya, dapat dalawa pa nga sila dyan pati si Boyeng Remulla. Medyo umatras lang yata si Boyeng Remulla dahil nga sa health condition niya. Pero kung nagkataon na hindi tinamaan ng karamdaman si Remulla, malamang kasama siya dyan sa mga draft na niluluto ng administrasyon kung sino-sino yung magiging pambatong nila. Pero dito sa initial na 6 na inilabas, medyo masabi natin mostly mga dati ng politiko. So mga old-timers na yung mga tatakbo. Depende na lang yan sa inyo kung iboboto nyo pa rin sila. So tingnan ninyo kung ano ba yung mga resibong nagawa nila. Kung maganda ba yung naging performance nila nung mga panahon na sila baka ito kasi patapos na yung termino nila So, uulit-uli sila rito. Ngayon, depende lang sa inyo kung paano nyo titingnan yung naging performance nila pagdating sa pagtatrabaho nila bilang senador. So, ang medyo nakikita ko lang bago rito, itong anak ni Cynthia Villar, na si Camille Villar. So, kung di ako nagkakamali, ito yung mayor ng Las Piñas na ngayon ay susubok. Pero, ang lalabas niyan, may 2 bilyar pa rin kung sakasakaling na lumusot So ngayon kasi 2 bilyar ang nakaupo, si Mark Villar na dating secretary ng DPWH ni Pangulong Duterte, tsaka yung nanay niya si Cynthia Villar. So kung tapos na kasi yung termino ngayon ni Cynthia Villar, so ang papalit sa kanya yung anak niya si Camille. So lalabas 2 bilyar pa rin yung uupo. So sa inyo pa rin yan kung gusto nyo meron parang magkamag-anak na uupo. Kasi wala naman tayong, kumbaga di naman yan bawal sa batas natin. Kung maganda naman yung performance, why not, di ba? Tulad nilang ni tawag dito, ni Jinggoy, ni JBA Ejercito, magkapatid po yan, pero parehas silang nasa Senado. Kung maganda naman yung performance, wala namang nagiging problema doon. Pinakaisa
Isinasaalang-alang daw ang loyalty o katapatan sa partido at sa administrasyon. If they are really in accordance with the vision of the Bagong Pilipinas, yun naman po ang basis ng alliance, di ba po? Then winnability, of course, is one thing. No? Importante po yan. Bukas din daw ang alyansa kahit sa mga hindi nila kapartido o guest candidates. Kung interesado naman po ang any of the Tulfo brothers to join the alliance or be part of the coalition, open naman po yun. But again, subject po yan sa decision po ng they're gonna be Tingnan nyo, talaga nagpapalakas yung administrasyon. Dahil pati yung Tulfo brothers, kasi nga 'di ba maingay din sa mga survey na si Ben Tulfo tsaka si Erwin Tulfo pumapasok sa survey. So lalabas yan, 3 Tulfo yung uupo sa Senado. So kumbaga tatalon dito yung yung record ng Cayetano na 2. Yung record din ng Villar, 2. Yung record ng Estrada, 2 rin. So ito 3 Tulfo, si Ben, si Rafi, at si Erwin Tulfo. So malakas talaga yung magiging line-up dito ng administrasyon, considering yung followers pa lang nila sa Facebook, sa YouTube. So most likely makakakuha sila dyan ng magandang bilang, magandang numero. So advantage yun para sa administrasyon. Well, advantage din naman sa mga Tulfo brothers kung sakaling tatakbo sila. Siyempre, machinery, yung exposure, yung position ngayon ng tatakbuhan nilang partido. So malaking advantage yun in both party, sa side ng Tulfo, sa side din ng administrasyon. Rejected po sa decision po ng alliance officials po. Ang mga pangalan, tinuligsa naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na nauna na ring nag-anunsyo ng pagtakbo sa pagkasenador sa ilalim ng Makabayan Bloc. Giit niya, walang bago rito at lalong walang maaasahan ang mamamayan. Tingnan mo, wala naman daw bago dahil mga traditional politician daw. Anong tawag mo sa sarili mo? Hindi ka babaguhan. Ang tagal-tagal mo na nasa Kongreso. Ano bang nagawa mo? Ano bang nasahan sa'yo ng taong bayan? Diba? Minsan yung bago sila magdahada, tingnan din muna nila yung sarili nila. Sabi nga nila, diba, tumingin ka muna sa salamin. Hindi yung puro dumi ng mga nakikita mo, yung papansinin mo. Tingnan mo rin yung uling dyan sa mukha mo. Diba? Ito, may kanto, convicted to, Sinampahan, kumbaga, hinatulan tong guilty ng korte na ito nangunguha ng mga bata, dinadala sa bundok. So 2 sila ni Satoru Campo. Kaya ang tibay nito ni Castro, natatakbo pang senador, may kaso to na guilty sa child abuse. Dahil yung mga bata gustong dalhin sa bundok. Hindi natin alam, sinasabi nila, gagawing NPA daw. Pinasabi nila. Pero kasi kung iisipin mo, sabi nga ni National Youth Commissioner Cardema, this oras ng gabi, sa lugar ng mga NPA, bit-bit mo yung mga kabataan, naaturingang teacher ka, naaturingang kongresista ka, nandun ka sa bundok. So anong gagawin mo doon? Ang palusot, nire-rescue daw nila yung bata. Nire-rescue ganung oras, bakit di ka tumulong sa mga pulis? Hindi ka humingi ng tulong sa kasundaluhan. Considering yung area na yun is NPA area. So anong ine-expect mo? Diba? So, hinatulan ng guilty ng korte na nangunguha ng bata itong kongresistang nito. Kaya ang lakas ng loob para sabihin na mga traditional politician daw yung mga tumatakbo under the administration slot. At wala raw maaasahan. Walang bago, walang maaasahan. Same thing din naman siya. Meron ba naasahan sa kanya? Wala. Ayan, nanguha ng bata. Sa mga tradisyonal na politiko, hindi pa naman daw final ang mga pangalang na unang pinag-usapan pero inaasahang sa 2 linggo raw ng Setyembre ay papangalanan na ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang kanilang Magic 12.
Pero si Senator Amy naglabas na ng 12 pangalang i-endorso raw ng kanyang kapatid na si PBBM. Kasama sa listahan sina Manny Pacquiao, Abalos at Senator Francis Tolentino. Tingnan nyo, loyalty raw yung parang tinitingnan nilang, parang kinukonsidera nilang qualification dun sa mga tatakbong senador under administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero nandyan si Tolentino, di ba? Galing niya sa PDP laban, tumalon ng kabilang bakod, loyalty ba kamo? Galing yan ng Dilawan din daw, sabi nila na yan tumakbo rin daw under sa Dilawan na party. Tapos nung naupo na si Pangulong Duterte or naupo na si Pangulong Duterte, kumbaga dumikit siya doon, so tumalon siya ng bakod. Ngayon, nararamdaman niya ngayon na medyo alanganin siya kasi hindi siya pumapasok sa survey. Tumalon din ng bakod. Ngayon, loyalty. Kaya nga sabi ni General Luna, di ba? Nung nanganganib na yung Espanya, tumalon naman sa bakod daw ng Amerikano. Parang ganun, di ba? Nakakatawa, loyalty. Pero nandiyan si Tolentino. Senator Bong Revilla at Congressman Erwin Tulfo. Gayon din sina Soto, Ping Lacson, Senator Lito Lapid at Mayor Abby Binay. Tingnan mo, pati si Lito Lapid na parang isang beses lang yata natin nakita umatin ng hearing yan para lang linisin yung pangalan niya, pero yung yung maki-participate, magbigay ng kanyang presence sa mga Senate hearing, hindi naman natin nararamdaman yan. Madalas pang nasa taping yung Batang Quiapo yan. Ito pang si Nancy Binay, na isa naman itong hindi sumusunod sa batas. Ba't nasabi natin hindi sumusunod? Ano ba sabi ng Supreme Court? Ibigay na sa Taguig yung mga barangay na nahawak pa nila. Pero until now, hindi pa niya totaling gini-give up. So nakakapagmatigasan pa siya sa Taguig. So yan ba yung mga klase ng mga politikong ilalagay natin sa pwesto ulit? Si Senator Amy Marcos, sinabi na nga ni VP Sara, di ba? Humingi ng tulong yung magkapatid. Pero ano nangyari? Hindi tinupad yung kanilang napagkasunduan. So parang non-ridor. So loyalty ba kamo? Yung ginawa ba ni Senator Amy Marcos, may loyalty ba yun sa pagiging magkaibigan daw di umano nila ni VP Sara? Kaya nga maglalabas pa ng libro si VP Sara na sinasabi nga niya doon na pagtataksil nga daw ng kaibigan. So hindi natin alam kung yung pinatatamaan ba doon sa libro ni VP Sara, yung sinasabi niyang magkapatid na humingi ng tulong sa kanya. Diba? So, loyalty ba kamo? So, sa iba, medyo pwede naman yung mga matatagal na, pero tingnan pa rin naman natin kung ano ba yung mga ginawa nila. Kasi normal lang naman talaga na makikipag-alyansa sa mga iba-ibang partido. Siyempre, ang iniisip niya, manalo. Hindi naman para sa kung ano man. Ang number one na target lang yan, manalo muna sa eleksyon. So, susunod na dyan kung ano yung magiging plano nila, kung sila ba magiging kaalyansa pa rin o pwedeng humiwalay na sa administrasyon. So, depende. Depende pa sa sitwasyon yun. Sina Senator Espia Cayetano, Amy Marcos at Congresswoman Villar, pero pinabulaanan ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang kumakalat na listahan. Sa Oktubre na ngayong taon ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato. Nagbabalita mula sa frontline. So yun, magkakaalaman pa yan itong mga last week probably ng September. No, doon pa rin lalabas yung pinaka-final roster ng mga parti-partido. So, talagang nagpapalakas sila dahil may pinaghahandaan eh. Ang pinaghahandaan nila dyan, malamang yung Duterte. Kasi, di ba, umuugong nga na 3 Duterte yung uupo or tatakbo bilang senador. So, kung mangyayari yun, tapos lulusot pa yung 2 senador na si Bato de la Rosa, si Bongo, sama mo na si Philip Salvador. So, 6. Idagdag mo pa si Robin Padilla. So, 7 na kagad sila antimano na nasa Senado. So, halos
pasok na o konti na lang yung kailangan nila. So, pwedeng maging pumasok sila sa majority. Diba? So, malaking threat pa rin. So, pwede pang mahatak ng mga ng Duterte yung tatlong tulfo. Kung mangyari yun, di tapos na ang boxing. Diba? So, talagang kinakailangan ng administrasyon yung tulong ng malalaking political party para maisakatuparan nila yung kanilang plano. Pero sa tingin ko hindi hanggang doon lang yung magiging trabaho or yung magiging misyon ng mga political party na yan. Eventually, pag nakakuha na nila yung panalo, ano na rin yan, mananabla na rin yan. So, tatayo pa rin sila sa kanilang mga paninindigan, hindi yan magpapa-under ng administrasyon. So, pero anything can happen pagdating naman sa politika. So, wala nga permanenteng kaibigan nga daw dyan. Wala rin permanenteng kaaway. Ang kailangan lang dyan is talagang number games lang naman. So, the more na marami kayo, mas marami yung magiging lalaki yung chance ang manalo. So, parang pagtaya sa sa loto. The more na marami kang itataya, the more chance of winning. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.